Good morning. Anong oras na? 6 o'clock ng umaga. Ako ay maghahatid sa aking my love. Kasi umuulan. Hindi siya makapag-bike ngayon, umuulan. Kailangan niya ng tulong ko. Ang aga-aga. Good morning nga pala po sa inyo. Aga ko nagbablog. Maulan sa labas kaya naka-jacket na ako. Ready na siya. Ngayong araw na to, ikukwento ko sa inyo yung love story namin dalawa. Kung paano kami nagkakilala. Paano kami nag-start. Samahan nyo kami. Maaga pa tayo. No. Good morning. Malamig, maulan. Paano tayo nagkakilala? Ay, ikaw. Ako alam ko kung paano tayo nagkakilala. Ang aga naman nito. Alam ko pa kung kailan yun. Hindi makakalimutan. Pero yun nga, alam ko ano yun eh. Wedding anniversary ni Ima at ni Tatang yun. Ikinasal sila sa Kinasal sila sa cathedral nun ulit. If I'm not mistaken, golden na yata yun. Tapos lahat kami magpipinsan nandun. So after ng reception ng wedding, nagpunta kami lahat sa sa Cart City. Tapos nakatambay kami doon. Doon kita una nakita. Reminiscing the days. Meron kang nun eh. May kasama kang iba nun eh. So yun, okay lang. Pero yun yung pinakaunang time na nakita kita. Nakita ulit kita sa sa palengke kasi meron akong pwesto sa palengke noon eh. Titinda ako ng doon, ng ukay-ukay. Kasama ko nagtitinda sa palengke si Kuya Rodel. Hi Kuya Rodel. Tabi ko sa ng pwesto. Tapos bigla kayong dumaan ni Mami. Tapos yun, tinanong ko si Kuya Rodel kung kakilala ka. Kasi nagkukwentuhan kami nung dumaan kayo ni Mami. Sakto na magkakilala pala kayo. Pero hindi pa yun yung time na inintroduce niya ako sa'yo dahil Naiya ka pa? Hindi, tsaka syempre nakakahiya naman talaga, di ba? Basta-basta ka na ba magpapakilala? Uy, maliliit na ako. Maaga pa. Mga siguro pa mga ilang linggo na naman yung lumipas. On a Saturday morning, yun ulit, dumaan ulit kayo doon para pupunta yata kayo sa may cross stitch doon eh. Bibili kami ng mga thread para sa cross stitch. I think that's the time na we were introduced. Pero we were introduced lang. Kasi nga, 'di ba? Hindi pa pwede, hindi pwede dahil meron tayong parehong may mga kanya-kanya tayong buhay that time, 'di ba? But anyway, I will continue the story mamayang konti dahil hayatid ko muna to. So, yun. Nagbe-breakfast na yung mga bata. Joking, what's your breakfast? Cheerios. Just Cheerios. Ikaw? Bread, toast with jam and butter. Jam and butter. Simple lang, yan. Tapos meron din silang chocolate drink. Ako, kape lang. Mamaya na ako mag-aalmusal. Hindi ako sanay mag-almusal eh. Nang sobrang aga. Well, nung bagong dating ako dito, syempre kanin pa rin. Pero ngayon hindi na. Nasanay na ako kape-kape lang muna. Tapos toast. Light breakfast lang. Pagkatapos ito, pagpe-prepare ko lang sila ng lunch nila. So, ayun. Prepare ako ng baon ng mga bata.
Ito lang ang papaunin nila. Si Kuya Basti, 2 wrap. Tapos, parang Actimel, Aldi version. Tingnan natin ng crisp. Yan lang. Si Joakim naman, gusto nito rice. Yan ang baon niya. Meron siyang sweet chili sauce. Nilagay ko dito kasi sa plastic na na-spill niya yung sauce niya dyan sa lunchbox niya. Tapos meron siyang Grace. Tapos meron din siya nito. Strawberry yogurt cubes. Yan lang ang baon niya. Gusto niya rice. Paminsan-minsan gusto niya rice. Tapos rice din ang baon niya eh. Ayan, tapos tubig lang. Ganyan lang. Oh yeah. This way. Okay. Bye-bye. Peace. Bye-bye. Hello again. Nakabalik na ako. Naihatid ko na si Joakim. Nagpapahinga lang dahil mamaya may pasok ako 12:30. So, tuloy natin yung kwentuhan natin kanina. So, yun, pinakilala na kami sa isa't isa. Nagkakilala na kami. Nakakalungkot lang dahil yun nga, nung time na yun, may commitment kami pareho sa ibang tao. So, alam naming dalawa na hindi uubra. Pero yun nga, binanggit ko sa kanya na alam niya na na-crush ko siya, na may gusto ko sa kanya. Ganun lang. Tapos, naputol yung communication namin after that. And then, nabalitaan ko na lang na nakarating na pala siya dito sa England. Na bigla lang ako, uy, wala na pala siya. So, yun. Lumipas ang ilang taon, naging busy ako sa buhay ko noon. Nagninegosyo ako, titinda ako sa palengke, nagtsatsangi ako sa Angeles, sa ganyan. Busy yung buhay ko noon. One day, 2007 yun eh. Around March or February, mga parang ganun. Si Mami Josie, namamasyal sa palengke. Hindi namamasyal, namamalengke siya. Napadaan siya sa tindahan ko. Ako, kinausap ko si Mami Josie. Tapos kinumusta ko. Okay naman daw. Tapos kinumusta ko rin si Jo. Natanong ko kung nag-asawa na ba siya. At nabanggit niya na still single nga. Lumakas ang loob ko. Sabi ko, dahil nung time na nakita ko si Mami Jo sa palengke, ano na rin ako, parang free na rin ako, wala na rin akong commitment nun. So parang sabi ko, wow, parang ano to parang may ibig sabihin to So ang ginawa ko, sabi ko, Mami, pwede po bang ibigay ko yung number ko sa inyo at pakibigay kay Jo? Just in case gusto niya akong tawagan. Ganun. So, pumayag naman si Mami Jo. The next day, nagre-ring na yung phone ko. At hindi ko alam kung saan galing yung call dahil international number siya eh. Nabigla na lang ako na yun, siya pala. Diba? Parang tumibok na yung puso ko nun. Start na yun. Nag-usap na kami everyday. Halos everyday nag-uusap kami. Kahit na magkaiba kami ng oras, nag-uusap kami talaga.
Ang communication namin doon is ano lang, cellphone lang. Kasi wala pa akong ano noon, wala pa akong computer. Pag minsan tatawag ako ng umaga, tatawag ako ng gabi. In short, na in love ako sa kanya. So yung bill ko talaga as in lumaki. Umabot yata ng mga 25,000 yung utang ko sa Globe noon. Which is binayaran ko naman. Then usap kami everyday. Siyempre niligawan ko na siya nung nag-uusap kami. Hindi naging kami na. After come April 1, nagano na ako sa kanya, nag-propose ako sa kanya. April 1, kala niya niloloko ko siya kasi April Fool's Day. Nag-propose ako sa kanya. Sabi ko, will you marry me? Sabi niya, niloloko mo ba ako? So, hindi siya naniniwala. Hindi nga, sabi ko, seryoso ako. Nung sinabi kong seryoso ako, umuo naman siya. So, ibig sabihin, kasi kami na di ba? Pumayag siya na pakasalan ako. Planning, nag-start na kagad. Kasasagot lang niya sa akin, ka-oo lang niya sa proposal ko sa kanya, yung planning namin, nag-start na kagad. So, yun, nag-plan na kami, lahat-lahat. Ang sinet naming date is 2008 na, the next year na. So, matagal pa ako naghintay bago siya umuwi. Tinulungan ako ni na Mami, ni Michi, si Mia, tsaka si Mika. Kaming lahat, tinulungan lahat nila ako sa preparations, sa damit, sa venue, sa church, tapos sa reception din. Yun, okay naman. Maganda yung kinalabasan ng kasal namin. Matatawa ka nga nung sinundo ko sa airport, yun yung first time namin talagang as in. Doon ko siya first time na hug. Lahat, first time, nung umuwi na siya. Kinasal kami January, the following year, 2008 na kami kinasal. Hanggang ngayon naman, okay kami. Kumbaga, hindi ako nagkamali sa naging desisyon ko na mag-alok sa kanya ng kasal. Dahil hanggang ngayon, going strong pa rin kami. Although, syempre, may mga times na may mga misunderstandings kami, may away-away, syempre. Hindi mo naman maiiwasan yun. Kasi yun lang naman yung nagpapatatag sa inyo, sa relationship nyo, di ba? Wala namang mag-asawa na hindi nag-aaway. Ano ko, yun lang ang opinion ko. Anyway, ang love story namin is nakakatawa dahil unexpectedly naging kami after a long time na walang communication. Tapos siguro God's plan talaga. Kasi yung time na yon na nagdadasal din ako na bigyan ako yung tamang babae talaga na ipagkaloob sa akin na yung para sa akin talaga. Which is, I believe na binigay talaga sa akin ni God. Anyway, maraming salamat again sa panonood. Alam ko, ilan lang naman nanonood dito, pero thank you po sa mga nanonood. Yung mga nanonood na hindi nakasubscribe, sana po, subscribe kayo. And God bless you all. Thank you again for watching.